أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ay nagpupuri kay Allah subhanahu wa ta'ala at dumadalangin sa Kanya na nawa ang kapayapaan at pagpapala ay sumakanya na huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampu ng kanyang mga pamilya, mga kasamahan, at sa lahat ng tumatahak sa kanyang landas. Mga kapatid, dito naman tayo sa awan ni Allah subhanahu wa ta'ala upang ipagpatuloy ang ating pag-aaral. Nung nakaraang Monday, ang huling tinalakay natin ay patungkol sa sunnah ratibah. O di kaya yung mga sunnah na kung saan isinasagawa bago magsala ng obligado at pagkatapos ng obligadong sala. Ito yung sinasabi natin sa wikang Arabic na sunnah ratibah, na kung saan si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay isa ito sa mga pagsamba na binibigyan niya ng importansya, kung saan ito ay isinasagawan niya araw-araw. Gaya ng nabanggit natin, napakahalaga ang pagsasagawa ng sunnah ratibah, sapagkat mayroon hadith si Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, ang sinumang itaguyod niya ang 12 sunnah na sala, 12 raka na sunnah na sala, ito yung sunnah ratibah, ay tatayuan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng isang bahay sa paraiso. So yan po ang nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na gantimpala kapag itinataguyod natin ang sunnah ratibah, na kung saan ito ay isinasagawa bago natin itayo ang obligadong sala at pagkatapos natin magsagawa ng obligadong sala. So yan ay binubuo ng 12 raka'a na sunnah, gaya ng pagpapaliwanag natin nung nakaraan. So ito ay sikapin natin na maisagawa araw-araw, no? Lalo na pagka wala tayong masyadong pinagkakaabalahan, sapagkat napakalaki po ang gantimpala ng ganitong sunnah na ipinagutos ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay, patuloy tayo mga kapatid sa pagpapaliwanag sa mga karagdagang sunnah o mga voluntaryong sala, na kung saan ito ay itinatagubili ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sapagkat ito ay mayroong nakalaan na napakalaking gantimpala. So ang isang Muslim na masipag sa mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lang sa mga obligadong sala ang kanyang pinagsisikapan, bagkus maging ang mga voluntaryong sala, mga sunnah na sala, ay kanyang pinagsisikapan. Yan po ang isa sa mga katangian na mga palasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, no? Hindi lang sa obligado masipag, kundi maging sa mga sunnah o voluntaryo na sala ay kanya ito sinisikap na maisagawa, sapagkat alam niya na ito ay dagdag sa kanya ng gantimpala. Ito ay magpapataas sa kanya ng kalagayan niya sa paraiso. Kung kaya ang kaugalian ng propeta at ng kanyang mga sahaba at ng mga sumunod pa sa kanyang yapak ay kanilang itinataguyod ang mga voluntaryong sala na katulad ng ating mga nabanggit, at ito pang babanggitin natin inshallah. Okay? Kabilang mga kapatid sa mga voluntaryong sala, yung qiyamul layli ma'al witr, yung pagdarasal sa gabi, no, pagkatapos ng salatul isya, hanggat hindi sumapit ang fajar,
ay malaya tayong makapagsagawa ng sala o mga voluntaryong sala sa gabing iyon, no? Yun ang tinatawag na qiyamul layl. So ito yung pagsasagawa ng mga karagdagang sala pagkatapos ng isya, na kung anong kaya natin, 2 raka'a, 4 na raka'a o mas higit pa. So tinatawag ito na qiyamul layl. Okay. So, ito ay magsisimula nga pagkatapos ng Salatul Isya hanggat sa hindi pa sumasapit ang Salatul Fajr. Kung kaya, pagkatapos ng mga voluntaryong sala sa gabi, mainam, no? Sunna na ang panghuli na sala na ating gagawin ay yung tinatawag na witr, no? Witr, ito yung pagdarasal na binubuo sa odd number, katulad halimbawa ng 1 raka'a o di kaya 3 o di kaya 5 o di kaya 7, no? So yun ang tinatawag na salatul witr, na sinasabi nga natin ito ay sunna pagkatapos natin magsagawa ng qiyamul layl, yung mga pagdarasal sa gabi, no? Ay mainam, sunna na ang kahuli-hulian na ating gagawin ay salatul witr. Yun ang huling pagdarasal na ating isasagawa, yung salatul witr. So napakalaki po ang gantimpalan yan. Okay? Sabi rito, ang qiyamul layl o pagdarasal sa gabi ay maaari nating isagawa na kung saan yun na nga, tigda 2 raka'a, no? Din kung halimbawa ang isagawa lang natin na qiyamul layl ay 2 raka'a, so magsagawa tayo ng karagdagang 1 raka'a para mayroon tayong witr, so nagiging 3. O kaya isasagawa natin 4 na raka'a, so pwede tayong magdagdag ng 1 raka'a na witr para maging 5. So sabi rito, ang pinakamainam sa pagdarasal sa gabi ay yung binubuo ng 11 raka'a, no? 11 raka'a. Ibig sabihin, 8 raka'a na tigda 2 raka'a, ito yung tinatawag natin na tahajjud o kaya qiyamul layl, din 3 raka'a na witr. So naging sa 11 raka'a ang kabuuan nito. So ito yung pinaka mainam na sala sa gabi. Okay. Dagdag pa riyan, kabilang sa mga sala na kung saan sunna, voluntaryo ay yung pagdarasal kapag pagtaas ng araw. Ito yung tinatawag natin na salatul duha. So pagka sikat ng araw, no, sunna na magsala tayo ng salatul duha, no? Ito ay salatul duha na binubuo ng 2 raka'a o di kaya 4 na raka'a. So napakalaking gantimpala rin ito sapagkat mayroong hadith si Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, ang sinumang magsagawa ng salatul duha ay katumbas ng isang tao na gumawa ng napakaraming mga mabubuting gawain sa isang araw. So matutumbasan ng 2 raka'a o kaya 4 na raka'a na duha yung mga tao na gumagawa ng kabutihan sa mga tao sa maghapon. So yun ang nabanggit na hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na nagpapatunay na napakalaki ang gantimpala ng pagdarasal ng salatul duha. So ano ang oras nito? Ito ay magsisimula kapag sumikat ang araw sa sukat na 1 meter, no? Pagtaas ng araw ng kasing haba ng sukat ng 1 meter, so magsisimula na ang salatul duha, no? Hanggat sa mga 15 minutes bago sumapit ang salatul dhuhr, no? So ito ay yun ang pinaka oras ng salatul duha. Kung kaya halimbawa pwede tayo sa umaga, mapagsikat ng araw sa sukat ng 1 meter, so pwede na tayo magsalatul duha. O di kaya pag medyo mainit-init na ang panahon,
So, medyo mataas na ang araw. So, isa rin yun sa mga oras na kung saan pwede na tayo magsala doon ng salatul duha. So, napaka-importante yan na sa isang Muslim na hindi naman masyadong marami ang kanyang pinagkakaabalahan, napaka-simpleng pagsamba, subalit napakalaki ang gantimpala na inilalaan sa mga ganitong uri ng pagsamba. Okay, mayroon din tayong tinatawag na salatul udu, no? Kabilang din sa mga sunna na voluntaryong sala, yung salatul udu. Ito yung pagdarasan ng 2 rakaat na sunna pagkatapos natin magsagawa ng udu. Pagkatapos natin magsagawa ng udu, so sunna na magsagawa tayo ng 2 rakaat na sunna. So ito ay nabangkit din na naging kaugalian ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga sahaba na pagkatapos nila magsagawa ng udu ay nagsasagawa sila ng 2 rakaat na sunna. Kabilang din sa sunna na pagdarasal ay yung pagdarasal pagpasok sa bahay at paglabas ng bahay. So kung halimbawa galing tayo sa labas, pagkapasok natin sa bahay, sunna na mag-alay tayo ng 2 rakaat na sunna. Gayon din bago tayo lumabas ng bahay, sunna rin na mag-alay tayo ng 2 rakaat na sunna. Ito ay mga karagdagang gantimpala. Okay. Kabilang din sa mga voluntaryong sala ang salatul qudum minas safar. Yung pagdarasal ng 2 rakaat na sunna kapag tayo ay galing sa halimbawa nag-travel tayo, galing tayo sa malayo, pagbalik natin sa ating mga tahanan, no, so sunna na magsala tayo ng sunna bilang pasasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay nakabalik na sa ating tahanan. So ito ay pamamaraan din ng sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga sahaba kapag sila ay galing sa biyahe, pagkarating nila doon sa kanilang lugar, sa kanilang bahay, ay nag-aalay sila ng 2 rakaat na sunna. Kabilang din sa mga sunna na pagdarasal na kung saan magpaparami ng ating gantimpala ay ang pagdarasal ng bainal adhani wal iqama. Yung pagdarasal ng 2 rakaat na sunna sa pagitan ng adhan at ng iqama, no? Kahit anong oras ng sala, pagkatapos mag-adhan ng Bilal, no, yung tumatawag sa sala, ay sunna na mag-alay tayo ng 2 rakaat na sunna bago mag-iqama. Ito yung tinatawag na as-salatu bainal adhani wal iqama, sapagkat ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sinabi niya na mainam sa isang Muslim na magsala ng 2 rakaat sa pagitan ng adhan at ng iqama. Kung kaya mapapansin natin dito sa mga ibang bansa ng mga kamusliman, no, katulad ng Middle East, na pagkatapos mag-adhan ng mga tumatawag ng adhan, yung mga Bilal, pagkatapos nila mag-adhan ng Maghrib, so magsasagawa muna sila ng 2 rakaat bago mag-iqama. Yun ang sunna, yun ang ibig sabihin na tinutukoy natin na sinabi ni Propeta sallam, likulli bayna adhanaini as-salah. Sa pagitan ng 2 adhan, yung adhan at saka iqama ay mayroong 2 sunna na sala. So, yun ang ibig sabihin ng sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay, panghuli sa mga pagdarasal, mga pagsamba, mga sala na sunna o voluntaryo ay yung as-sala fil masjid Quba fa innaha ta'dil umrah. Yung pagsasagawa ng 2 rakaat na sunna sa Masjid Quba, no, kapag tayo ay nadalaw sa Madina at napadaan tayo sa Masjid Quba na kung saan ito yung kauna-unahang masjid na itinatag ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Madina nung siya ay lumipat doon kasama ang mga sahaba, itinatag niya ang Masjidil Quba. So sunna na magsala tayo ng sunna sa Salatul Quba, sa Masjidil Quba kapag tayo ay napadaan doon, sapagkat ang gantimpala ng 2 rakaat na sunna sa Quba ay katulad ng umrah, no? Masyaallah, napakasimpleng pagsamba, 2 rakaat na sunna doon sa Masjid Quba ay katumbas ng isang umrah. So ito ay sinabi rin ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na ang sinumang
magtungo sa Masjid Quba at mag-alay siya ng 2 rakaan na sunnah, ay para na rin siyang nagsagawa ng umrah. So yan ang mga sunnah, mga kapatid, na mga sala, mga voluntaryong sala. Okay? So ngayon, lipat tayo sa pangatlong haligi ng Islam. Pangatlong haligi ng Islam, ito yung zakah, kung saan sinasabi natin na ang zakah, siya yung karapatan ng Islam, no? Karapatan ng Islam sa labis na yaman ng mga mayayaman, na kung saan ito ay para sa mga dapat bigyan ng zakah. So, sa mga mayayaman na mayroon silang labis sa kanilang kayamanan na dapat nilang tanggalin yung kanilang zakah, so inobliga sa kanila ang zakah sapagkat ito ay karapatan sa kanila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala para ibigay naman dun sa mga nangangailangan na 8 klaseng mga tao na binibigyan ng zakah. Okay. So itong zakah, mga kapatid, mayroon siyang mga syurut, mga kondisyon. Sino nga ba ang mga tao na inuobligang magbigay ng zakah? So kailangan malaman natin ito para makita natin kung tayo ba ay kabilang sa mga tao na inuobligang magbigay ng zakah. Okay, una, al-Islam, dapat ang isang tao na magbibigay ng zakah ay Muslim. So ang zakah ay hindi inuobliga sa mga hindi Muslim sapagkat alam natin na hanggat hindi nila tinatanggap ang Islam, hanggat hindi nila tinatanggap si Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang kaisa-isang tagapaglikha na dapat sambahin, at si Propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang huling sugo, ay wala pong saysay ang anumang pagsamba na kanilang isinasagawa o gagawin katulad ng zakah. So wala silang mapapala sa pagbibigay nila ng zakah. Kung kaya hindi nga obligado sa mga hindi Muslim ang zakah, tanging sa mga Muslim laang inuobliga ang zakah. Pangalawa, al-hurriya, yung pagiging malaya, no? Ang taong dapat magbigay ng zakah ay hindi alipin. Hindi si alipin, malaya siya. Yung kayamanan ng kanyang hawak ay siyang namamahala. Wala pang ibang tao na namamahala sa kanya. Yun ang ibig sabihin al-hurriya, no? Siya ay hindi alipin, siya ay malayang tao, hindi si alipin na kung saan kayang-kaya niyang galawin ang kanyang mga kayamanan. Pangatlo, al-milkut tam, yung tao na magbibigay ng zakah ay pag-aarin niya ng lubusan yung kayamanan na tatanggalan ng zakah. Dapat ang tao na magbibigay ng zakah ay yung kayamanan nga na kukunan ng zakah ay pagmamay-arin niya buong buo. Wala pong kumbaga walang makakapigil sa kanya, no? Sapagkat buong buo yung kanyang pagmamay-ari sa yamang niyayaon. Okay. Okay. So kabilang din sa mga kondisyon ng zakah, no? May itong kayamanan na ito ay lumalago, no? Yung kanyang kayamanan ay lumalago. Katulad halimbawa sabihin ng mga business, yung kanyang nung tawag dito, yung kanyang mga pananim, yung kanyang mga alagang hayop katulad ng tupa, baka, kamelyo. So yan ang mga uri ng yaman na dapat kunan ng zakah. Ito yung sinasabi niya na ang kayamanan na yaon na tatanggalan ng zakah ay lumalago, no? So yun ang isa sa mga kondisyon. Okay, panglimang kondisyon, yung kaniyang yaman ay labis o sobra doon sa kaniyang pangangailangan. Yun ang tao na magbibigay ng zakah, yung may sobra sa kaniyang mga pangangailangan. Yung halimbawa, kung ang kinikita natin ay sapat laang sa kinakain natin at ng pamilya natin, at wala nang natitira pagkatapos natin kunin yung mga pangangailangan ng pamilya, no? So wala tayong zakah. Pero kung halimbawa pagkatapos natin
makuha yung mga pangangailangan natin sa bahay at ng pangangailangan ng pamilya natin at mayroong natira, so yun ang yaman na maaaring tanggalan ng zaka, no? So yun ang ibig sabihin na an yakuna al-malu zaidan an hawaijil muzakki min at-ta'ami wash-sharabi wal-malbasi wal-maskani wan-nafaqati 'ala az-zawjati wal-awlad wa man talzamuhu nafaqatuhum. So yun ang ibig sabihin noon. Pang-anim sa mga kondisyon ay dapat ang zaka o ang yaman na tatanggalan ng zaka ay umabot siya sa bilang na nisab. Ibig sabihin, nandun siya sa takdang halaga na pwedeng tanggalan ng zaka. No? Sa panahon natin ngayon, kung halimbawa mayroong kang pira na sabi ng iba 16,000 pesos, no? More than 1,000 real. Kung ito ay aabutan sa iyo ng isang taon na hindi mo nagagalaw itong pera na ito na 16,000 pesos o kaya more than 1,000 real, so ito ay dapat mong tanggalan ng zakat sapagkat siya ipasok na siya sa tinatawag na nisab. Nakapasok siya doon sa halaga na kung saan dapat nang tanggalan ng zakat. Okay, pang-pito sa mga kondisyon ng zakat ay al-haul. Ibig sabihin al-haul an yamurra ala imtilaki nisabi amun hijri wa hada fi ba'd al-amwali kama sayati. Ang ibig sabihin na haul, ito yung mga yaman na kung saan inaabutan ng isang taon doon sa may-ari, no? Kapag inabot ng isang taon yung yaman na kung saan sinabi niya, inshallah tatalakay natin yan by details, kung ano ang mga yaman na dapat abutan ng isang taon sa nagmamay-ari nito bago matanggalan ng zakat. So dapat abutan siya ng isang taon sa nagmamay-ari bago tanggalin yung zakat. Yun ang ibig sabihin na al-haul. Okay, pangwalo at panghuli, ito naman ay kondisyon para sa mga pahayupan katulad ng tupa, kambing, baka at saka no. So sabi rito, dapat ang mga tupa o mga hayop na tatanggalan ng zaka ay siya yung mga bahimatul an'am, no? Siya ay kabilang sa mga hayop na kung saan inaalagaan, inaalagaan na ito ay eksklusibo sa mga tupa, mga baka at kamilyo. Okay? So yan ang tinutukoy dito. So ito yung mga okay. So ito yung mga kondisyon, 8 kondisyon para maging obligado sa isang Muslim ang zakat. Okay. So kung halimbawa itong 8 na binanggit natin na mga kondisyon sa zakat, kapag kinulang ka rito ng isa, so hindi na obligado sa iyo ang zakat. Halimbawa, lahat ng 7 kondisyon mayroon ka, pero ang nawawala yung isa, yung pagiging Muslim. So hindi ka inobliga na magbigay ng zakat. O di kaya yung 7 lahat na sa iyo, pero ang nawawala naman sa iyo yung hindi pa inabot ng isang taon yung iyong yaman sa iyo doon sa mga eksklusibong kayamanan na dapat abutan ng isang taon sa iyo, so hindi rin obligado sa iyo ang zakat. So yan ang ibig sabihin ng syurut, mga kondisyon na kung saan kapag ito ay nabuo sa isang tao, itong 8 kondisyon, obligado sa kanya ang pagbibigay ng zakat. Ngunit kung kulangin siya, 1, 2 dito sa 8 kondisyon na binanggit natin para maging obligado sa atin ng zakat, hindi po obligado sa atin ng zakat. Mga kapatid, nawa may naidagdag sa ating kaalaman, inshallah. Malapit na natin matapos itong ating pinag-aaralan na mga pangunahing kaalaman sa Islam na kung saan hindi maaaring ipagpawalang bahala ng isang Muslim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sa muli nating pakikita, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.